Ayan, magpapalinis ako. Papalinis ko si Orestes. Tapos wala pa akong bulaklak dahil wala pang tao dun sa labas or wala pa silang set up because today is actually October 30 na morning and actually 6 o'clock siya. So, hindi pa pala ako nakakapag-hi sa inyo lahat. Okay mga ka-huggers, welcome to another video. Actually, this is actually on test video. Ayan, so pinalinis ko na. Maganda at gwapo na ang kanilang puntod ni Orestes at ni Bunsoy. So waiting na lang ako para sa pintura. Ayan, so tapos na ako nagpalinis. And to formally start, actually nag-video na ako kanina. Nagpalinis na po ako. Ayan, nagpalinis na ako ng puntod ni Bunso at ni Orestes. Kaso wala pa ako mabilhan. Like kanina yung pagkasabi ko kanina, wala akong mabilhan na bulaklak kasi wala pa silang set up. And binigyan ko lang si kuya ng 50 pesos. So, siguro sapat na yun. Yun lang kasi ang barya ko. Tapos mamaya magpapapintura ako ng mga names nila. Sabi ni kuya 300 daw ang isa. So, tinawaran ko siya. Sabi ko dalawa naman eh. So sabi ko pwede bang 500 na lang. Sabi naman niya okay lang daw. So ayan po, nagsiset up ako. Sayang hindi ako nakadala ng ng sako. Maupuan ko sana. So anyway, hindi dito naman ako. So mag-set up muna tayo. Ayan, nagpapalinis ako. Yan sila ate at saka si kuya. Yan, usually nagdadala talaga kami ng tent lalo nung nasa sukat kami nakatira. Pero ngayon na nandito sa Carmona, we decided na hindi na lang muna magdala ng tent. At the same time, pumuna ako. At the same time, hindi na kami masyadong nag-i-stay kasi sobrang init. So napapansin nyo wala si mother kasi nga masakit ang tuhod, hindi na kaya. And si Stephanie may lakad naman. So hindi namin talaga siya matry, masubukan na
na yayain kasi tapos ang init-init. So yun lang, kwento tayo muna. So, ayan. So, pininturahan lang nila, then babalikan daw nila maya-maya. So, going back to sa story time na sinasabi ko kanina, usually, nandito kami ng October 31, at the same time, November 1. So, ngayon lang araw na to, medyo napaaga. Tsaka yung mga previews naman, bago mag-pandemic, maulan. Ayan, maulan yung November 1 or yung undas. So, ayun nga, hindi ko kasama si mother ngayon kasi masakit yung kanyang paa. Tapos usually talaga nagte-tent kami. Tapos sabi nila ganyan, yung mga, hindi naman ganyan yung tent namin, yung ordinaryong tent lang. Pero pag ito daw, sabi nila kuya, pag daw magte-tent ka, pag mag-aas ka daw ng tent sa kanila, is actually dapat October pa. Tapos mga October 15 para at least bago or 15 days before nung undas makapagpa-reserve ka na and 3-5. Tapos pwede ka naman, allowed ka naman allowed ka naman magdala ng tent. So ayun lang. So dito ako ngayon para magpalinis. Yun naman talaga yung objective ko, magpalinis. Tapos bumili ng bulaklak tsaka kandila. Siguro bukas sana okay pa tong kandila para at least hindi na ako magdadala ng kandila. So ayan, si Bunso tsaka si Orestes. Ayan, so katatapos ko lang magdasal para kay Orestes tsaka kay Bunso. So inimbisan ko na naman ng story time. So umpisan ko na din at tapusin ko na rin siguro ng story time. Noong 2009 or 2009, actually we lost 2 sa amin, si Orestes tsaka si Auntie Nine. The same year, pero magkahiwalay lang naman. Nauna si Orestes, my father is April, tapos si Auntie Nine is actually mga June. Sobrang sobrang hirap in terms of emotional. Sa emotional naming lahat. As particularly, sobra talagang Then after, naka-recover kami, 10, 11. Actually, every hour naman, every minute, diba, namimiss natin lahat. Though, at least nalilesen ng konti, hindi masyadong masakit, pero namimiss mo pa rin yung mga tao. O yung taong mahal mo, taong nauna na. And then, here comes 2021. Pandemic, diba? So, lahat natatakot that time. Lahat nag-iingat. And then, 2021, February yun, na wala naman si Tio Kulot. And then, that same year, 2021, we lost Bunso. And lahat kami na-shock. Kasi alam naman ng lahat na okay siya. I mean, hindi siya ganun ka-okay. Pero at least, we know that she is fighting. At the same time, alam na namin na si Bunso kasi,
ginagawang hotel yung hospital. So, long story short, alam namin na mag-hospital and saying mag-hospital lang siya, so on and so forth. And then 2021, masyado pang masakit, actually masyado pang fresh sa amin. Then yung August 6, itong 2023, we celebrated yung dito anniversary ni Bunso. Tapos until trabaho po pala, no, kuya? Oo. So yung mga outsider, iniiwan lang nila. Hindi naman basta-basta kasi sa pinuntrahan mo to. Patayuin mo muna. Hindi naman, siguro nalilimutan na nila. So ngayon bawal na? Bawal na. Basta kapag bayad na, no? Malamang. Yung iba naman kasi, kaya sige, ano yun na, ito ng bayad ha, asahan namin, gano'n. Nag-trust na, no? Oo. Siyempre, pagbalik niya, okay na. Minsan niya, kami pa naglilihi. Talaga? Sobra naman. Kasi nagreklamo na? Dumating yung mga naglilinis. Nilihan lang nila. So, naputol tuloy ako. Then, this year, sabi ko nga, second anniversary. So, actually, October yun. Bago pa mag-October, actually, October 4, nagka-text na kami nag-chat na kami ni Uncle Tutoy. And yun, binalita ko lang sa kanya kung ano yung meron akong achievement. And then nag-response naman siya. So sana ilalagay ko yun dito, yung response niya. I've been so emotional kasi among sa 3 naman talaga na uncle na meron ako sa side ng mother ko. Siya talaga yung nakakausap. Siya talaga yung nakikinig. Kasi si Uncle Lalay, siya naman yung nag-alaga sa akin. Kasi Uncle Boy, hindi naman kami ganun talaga close. Actually, may mga issues pa kami nun. Pero, siya yung nakikinig. Siya yung, sa amin sa family namin, siya yung nagkakamusta. How are we? Sa lahat ng, siguro pag may bagyo, pag may dumaan na bagyo, or pag magdarating na bagyo. Tapos, of course, sabi nga nila, tinatawag nila na chismoso si Uncle. Pero hindi, nangangamusta talaga siya. At hindi lang pang chismis, nangangamusta siya dito, parang sa isang buwan, nangangamusta siya ng 2 or 3 minsan beses. And that week, actually, yung October 4, or bago talaga yung narinig namin yung news about him, sinabihan na ako ni Mother. Sabi niya, sabi niya, gising pa ba sila Uncle Tutoy mo ngayon? Actually, gabi yun eh. Ako naman talaga, may ugali talaga ako. Wag na tayong mag-istorbo. But usually, tumatawag siya mga ganong oras. Sabi niya, siguro gising pa siya. So, unfortunately, hindi kami nakatawag. Tapos sabi ko, hindi kong kinongratulate naman niya ako. Sabi niya, sige. Sabi niya. Until October 12 dito. October 12. I still remember may klase ako. At nagbibigay pa ako ng instruction. Tapos, nakapagbigay na ako ng instruction na gagawin sa estudyante ko. Ito si Ate Nemia, nag-chat. Sabi niya sa akin, JR, ipapakita ko dyan sa inyo. She's asking kung alam ko na yung nangyari. Ay, kung ano nangyari? Pero alam ko naman nagpapaano na siya, nagpapa-dialysis. Tapos parang ang tagal pa niya mag-response. So, dinedma ko, so nagturo ulit ako, ginawa ko ulit yung mga things. Maya, binalikan ko yung phone ko, ayun na, meron ng balita na wala na nga daw si Uncle Tutoy.
Hindi siya nag-sick in. Hindi talaga siya. Tapos nagpadala siya ng chat ni Bobot. Tapos yun, hindi pa talaga siya nag-sick in. Nakapag-discuss pa ako. Wala, as in wala. Para akong, pero alam ko mayroon ng something. Kinakabahan na ako, naiiyak na ako. Ayoko nang umiyak sa classroom. Baka anong isipin ng mga estudyante ko. Umihi ako, or parang lumalabas ako, pumunta ako ng CR, hindi naman ako umiihi. So in short, hindi ako mapakali. Until lumipat ako ng building, from engineering building to sa building namin. Then I receive a call. Yun na, si Auntie Chona using yung account ni Uncle. And then, bumungad sa akin yung mukha ni Auntie Chona na magang-magana yung mata. And then, dineliver na niya yung news. Doon na ako napaupo. Doon ako. Hindi ako makapaniwala. I'm so shocked. Kasi why? Sobrang... Alam namin na may sakit siya, pero not to the point of that. Again, ganun din ulit yung naramdaman namin kay Bunso. Masyadong mabilis. Kung kami nabibilisan, what more sila Auntie Chona. And then iba yung setup dun sa kanila. So, yung setup dun, syempre wala namang paglalamay. Diba? So, masyadong tumagal sa morgue. Tapos parang saglit lang nag-viewing. And then, final na. Inilagay na siya sa final rest niya. Alam mo yun, yung pagkabalita mo sa kanya na good news. Kasi okay na may isa ka na naman achievement. And then here comes naman another bad news. I know it will pass. But until now, we're hurting. At tinadama lang namin yun. It's normal na umiyak. It's normal na ma-miss namin. And then, nung isang araw, I think that's Tuesday yata. Tuesday this week. Umiiyak kami ni Mother kasi nakita namin yung post ni Inyong na namimiss niya yung daddy niya. And then gumawa siya ng video for that. And then we all cried. Me, si Meme. Tapos habang nagluluto ako ng breakfast namin. Yun lang. Sabi ko, normal yun. Tapos si Toy Toy, nagme-message sa akin na namimiss na daw niya yung papa niya. Sabi ko, it's normal. Cry if you need to cry. Kasi, mahirap kimkimin eh. And ngayon din naman namimiss din namin sila. So, yun yung mga naramdaman namin for the past few days. And, sobra talaga. Sobrang gulat, sobrang hindi kami makapaniwala. We're all shocked. And then, here comes the undas. Sabi nga ni Mother, umabot pa sa undas si Uncle. Yun lang. I just wanted to share it with you na life is so short and life is so fast. Ako, ang dami kong takot ngayon na dati wala naman ako nararamdaman. Ngayon yung takot ko sobra talaga. But of course, we will pray that every day will be okay sa aming lahat, sa ating lahat, sa mga friends na meron tayo. Be healthy. And yun yung talagang wino-work out. Diba? Sa ano ko naman. And prone naman talaga kami sa diabetes. Kasi yun yung sakit talaga ng mga feria. And then, wala, we just need to love each other. Yun lang yung siguro na pwede kong masabi for now. And I'm so emotional kasi mahal namin talaga. Sobrang mahal namin yun. Sobra talaga yung pagkamahal namin kay Uncle Tutoy. Siya kasi yung nagbabind sa amin. Of course, that's Mama Nancy. And
Si Mama Nancy kasi may sakit ngayon. So hindi niya magawa na magbabayin kami lahat. And actually si Uncle, marami siyang pangarap sa amin. Pangarap niya sa Zambales. Sabi nga namin, siya lang yung, ano yun, kami gusto namin pumunta doon. Nakasama siya. And of course si Auntie Jenny. Unfortunately, wala na si Uncle. Sana may uwi nila yung ashes ni Uncle para at least makapag-goodbye naman kami. Though nagawa namin siya mag-goodbye sa virtual. Pero iba pa din pag nandiyan siya sa harapan. So, ayun lang. It's October 30. Sorry kung nagiging emotional itong mga past few weeks ko na vlog. But of course, so, I just miss silang lahat. And ito yung undas na sineselebrate natin. And sana maging makabuluhan to sa lahat sa atin. So, ayun lang. Salamat sa pakikinig kasi siguro may isa lang kasi ako ngayon and kakaunti lang. So tignan ko, ikot ko kasi kakaunti pa lang yung mga tao at naka-set up dito. Kaya siguro kung naging